PTV, Telebisyon ng Bayan. Magandang hapon, narito ang PTV News Break. Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs na binitay na sa Kuwait kaninang alas 3:19 ngayong hapon, oras sa Pilipinas, ang Pinay overseas Filipino worker na si Jakasha Pawa. Noong May 14, 2007 ay hinuli ng mga pulis sa Kuwait si Pawa makaraan umanong patayin niya sa pamamagitan ng pananaksak ang 22 anyos na anak na babae ng kanyang employer. Ayon kay DFA spokesman Charles Jose, hindi nagkulang ang Pilipinas sa pagbibigay ng tulong na legal sa nasabing OFW. Sinabi rin ni Jose na kahapon lamang ipinaalam sa Philippine Embassy ng mga prison officials sa Kuwait ang gagawing pagbitay kay Pawa ngayong araw. Nagsimula umano ang negosasyon para maisalba ang buhay ni Pawa noon pang panahon ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Dahil naman sa tradisyon ng Islam, sinabi ni Jose na sa Kuwait na ililibing ang mga labi ni Pawa. Sa ibang balita, kinumpirma ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre II na nakatakdang aprubahan ni Pangulong Rodrigo Duterte sa susunod na linggo ang executive clemency para sa mahigit 120 matatanda at may sakit na mga preso. Ginawa ni Aguirre ang kumpirmasyon ilang linggo matapos isumitay ng Department of Justice sa Malacanang ang listahan ng mga pagkakalooban ng executive clemency. Ang rekomendasyon ng DOJ para sa pardon ay kaugnay ng pangako ni Pangulong Duterte na pakakawalan niya ang mga inmates na may edad na hindi bababa sa 80 taong gulang at nanatili na sa kulungan sa loob ng 40 taon. Ang mga preso ay mula sa mga penal colonies sa ilalim ng pamumuno ng Bureau of Corrections, kabilang na ang New Bilibid Prison at Correctional Institution for Women. At yan ang mga balitang aming nakalap hanggang sa mga oras na ito. Antabayanan ng PTV News mamayang alas 6 ng gabi para sa iba pang may init na balita. Para sa PTV News Break, ako si Christine Santos.